Hello mga kalumaban! Welcome back to the Teacher Lumaban YouTube channel, ang inyong learning channel na tumutulong sa bawat learner na matuto, makaunawa at patuloy na lumaban sa hamon ng pag-aaral. Sa ating lesson ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic sa organization and management, ang management control in accounting and marketing, kasama ang iba't ibang concepts at techniques na ginagamit ng mga managers upang masubaybayan, masukat at mapabuti ang performance ng isang organization. Pag-aaralan natin kung paano ginagamit ang financial statements at financial ratios upang malaman kung healthy ang financial condition ng isang business. Titingnan din natin kung paano ginagamit ang sales forecasts upang makagawa ng mas mahusay na marketing at production decisions. Pag-uusapan din natin ang strategic control at benchmarking, dalawang mahalagang tools na tumutulong sa managers na malaman kung ang kanilang organization ay nasa tamang direksyon at kung paano sila makakagawa ng continuous improvement. Kaya kung handa ka ng matuto, ihanda ang iyong notebook, makinig ng mabuti, at sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng management control. Tara, mga kalumaban! Let's learn, understand, and grow together dito sa Teacher Lumaban. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. May tatlong importanteng terms na kailangan nating maintindihan. Una, ang management control. Ito ay proseso ng paggamit ng information at data upang malaman kung maayos ba ang performance ng isang organization. Sa accounting at finance, gumagamit tayo ng financial statements at financial ratios. Ikalawa, ang strategic control. Ito naman ay ang systematic monitoring ng strategic plans. Ibig sabihin, hindi sapat na gumawa lamang ng strategy. Kailangan din nating tingnan kung gumagana ba ito at kung kailangan ba itong baguhin. Pangatlo, ang macroeconomic environment. Ito ay tumutukoy sa malawak na economic conditions na maaaring makaapekto sa businesses. Halimbawa nito ang inflation, interest rates, national income, economic growth, at money supply. Mahalaga ang mga concepts na ito dahil ang isang business ay hindi gumagana ng hiwalay sa economy. Ang financial condition, strategies, at sales ng isang business ay maaaring maapektuhan ng mga pagbabago sa economic environment. Ang management control ay isang proseso kung saan mino-monitor ng managers ang actual performance ng organization at ikinukumpara ito sa mga plano at objectives. Halimbawa, nagplano ang isang business na makapagbenta ng 10,000 units ngayong taon. Ngunit pagkatapos ng isang taon, 7,000 units lamang ang kanilang naibenta. Dito papasok ang management control. Una, plan, ano ang target? Ikalawa, measure, ano ang actual result? Ikatlo, compare, gaano kalaki ang difference ng target at actual performance? Ikaapat, correct, ano ang dapat gawin upang maayos ang problema? At panghuli, improve, paano mapapabuti ang future performance? Kaya ang control ay hindi lamang paghahanap ng mali. Ang tunay na purpose nito ay ang pagtukoy ng problems at paggamit ng information upang makagawa ng improvement. Sa accounting at finance, gumagamit ang managers ng financial information upang malaman kung financially healthy ang organization. Ang balance sheet ay tumutulong upang malaman kung gaano karaming assets ang mayroon ng business. At kung magkano ang liabilities at owner's equity. Ang income statement naman ay nagpapakita kung magkano ang kinita at ginastos ng business at kung ito ba ay nagkaroon ng profit o loss. Ang cash flow statement ay nagpapakita kung saan nanggagaling at saan napupunta ang cash ng organization. Bukod sa financial statements, gumagamit din ng managers ng financial ratios upang mas malalim na ma-analyze ang financial condition ng business. Sa pamamagitan ng mga ito, maaaring malaman ng managers kung profitable ba ang business. Kaya ba nitong bayaran ang obligations nito at mahusay ba nitong ginagamit ang resources nito? Tatlong pangunahing financial statements ang mahalaga sa management control. Una ay ang balance sheet. Ipinapakita nito ang financial position ng business sa isang partikular na panahon.
Makikita rito ang assets, liabilities, at owner's equity. Ikalawa ay ang income statement. Dito natin makikita kung magkano ang revenue at expenses ng business at kung nagkaroon ito ng net income o net loss. Ikatlo ay ang cash flow statement. Ipinapakita naman ito ang movement ng cash kung magkano ang cash na pumapasok at lumalabas sa business. Isipin natin na ang tatlong statements na ito ay parang medical check-up ng isang business. Tinutulungan nila ang managers na makita kung healthy, stable, o may financial problems ang organization. Sa marketing, ang management control ay gumagamit ng sales at market information upang ma-monitor at ma-evaluate ang performance ng business. Halimbawa, maaaring tingnan ng managers ang historical sales data upang malaman kung tumataas o bumababa ang demand. Maaari rin silang gumamit ng surveys upang malaman kung ano ang gusto ng customers. Gumagamit din ng ibang organizations ng statistical at econometric models upang makagawa ng mas accurate na forecasts. Ang pangunahing objective ay malaman kung gaano karami ang maaaring bilhin ng customers sa future. Mahalaga ito dahil ang sales forecast ay hindi lamang para sa marketing department. Nakakaapekto rin ito sa operations, finance, purchasing, at inventory management. Madalas nating marinig ang statement na sales is the lifeblood of the business. Bakit? Dahil ang business ay kailangang magkaroon ng customers sa bibili ng products o services nito. Maaaring napakaganda ng produkto, maaaring mataas ang quality, ngunit kung walang bumibili, hindi magkakaroon ng sapat na revenue ang business upang ipagpatuloy ang operations. Kaya mahalaga ang sales sa survival ng organization. Ang sales data ay ginagamit ng managers upang magtakda ng sales targets, production requirements, inventory levels, at marketing strategies. Kaya masasabi natin na ang sales information ay may malaking epekto sa halos lahat ng major decisions ng isang business. Ang sales forecast ay estimate kung gaano karaming products o services ang maaaring may benta sa future. Halimbawa, kung inaasahan ng business na makapagbebenta ito ng 10,000 units next month, maaaring gamitin ng sales manager ang information na ito upang magtakda ng sales quota. Ang marketing manager naman ay maaaring gumawa ng promotional activities upang maabot ang target. Ang operations manager ay kailangang malaman kung ilang units ang dapat gawin. Samantala, ang finance manager ay maaaring gumamit ng forecast upang tantyahin ang expected revenue. Ipinapakita nito na ang sales forecasting ay isang shared responsibility. Hindi lamang ito trabaho ng marketing department. Isang malaking problema sa business ang overproduction o paggawa ng mas maraming products kaysa sa kayang ibenta ng market. Halimbawa, ang expected demand ay 100 units ngunit gumawa ang business ng 500 units. Ang 400 unsold units ay maaaring maging problema. Kailangan itong i-store. May storage cost. Maaari ring masira, ma-expire, o mawala ng demand ang produkto. Ang money na ginamit sa paggawa ng unsold products ay hindi rin agad maibabalik. Kaya mahalaga ang accurate sales forecasting. Ang goal ay magkaroon ng sapat na products upang matugunan ng customer demand, hindi sobra at hindi rin kulang. Para sa mga established businesses, isang common technique ang paggamit ng historical demand at actual consumption. Halimbawa, maaaring tingnan ng isang restaurant ang sales nito sa nakaraang 3 taon. Kung napansin nitong tumataas ang demand tuwing December, maaaring maghanda ito ng mas maraming inventory at employees sa December. Ngunit may isang importanteng assumption dito na ang future conditions ay maaaring maging similar sa past conditions. Hindi ito laging accurate dahil maaaring magbago ang economy, customer preferences, competition, o technology. Kaya ang historical data ay magandang starting point. Ngunit dapat itong samahan ng iba pang information. May mga organizations na gumagamit ng dalawang paraan ng sales forecasting. Una ay ang statistical approach. Gumagamit ito ng historical sales, trends, statistical models, at economic data. Ikalawa ay ang customer-based approach. Nakabatay naman ito sa feedback ng customers, surveys, preferences, at expected buying behavior. Halimbawa, maaaring sabihin ng statistical forecast na tataas ang sales ng 10% dahil sa historical trend. Ngunit maaaring sabihin ng customer sa survey na hindi nila gusto ang bagong product design. Kapag magkaiba ang dalawang forecasts, maaaring pag-aralan ito ng senior managers bago gumawa ng final sales objective. Sa ganitong paraan, mas balanced ang decision-making. Hindi lamang customers ang nakakaapekto sa sales forecast. Mahalaga ring tingnan ng macroeconomic environment. Halimbawa, kapag mataas ang inflation, tumataas ang presyo ng products. Maaaring bumaba ang purchasing power ng consumers. Kapag mataas naman ang interest rates,
Maaaring mabawasan ang borrowing at spending ng businesses at consumers. Kung malakas ang economic growth, maaaring tumaas ang consumer spending at demand. Kaya maaaring gumawa ang isang company ng assumptions tungkol sa economic conditions. Ngunit hindi sapat ang macroeconomic data lamang. Dapat pagsamahin ng broad economic information at customer-level information upang makagawa ng mas useful forecast. Ngayon naman, pag-usapan natin ang financial ratios. Ang financial ratio ay isang tool na ginagamit upang mas madaling ma-analyze ang financial condition ng business. May apat tayong pangunahing categories. Ang liquidity ratio ay sumusukat sa ability ng business na bayaran ng short-term obligations. Ang leverage ratio ay tumitingin sa paggamit ng debt financing. Ang activity ratio ay sumusukat kung gaano kahusay ginagamit ang assets, lalo na ang inventory. At ang profitability ratio ay sumusukat kung gaano kalaki ang profit na nalilikha ng business. Ang mga ratios na ito ay nagbibigay sa managers ng information para makagawa ng financial decisions. Panipi. Ang liquidity ay tumutukoy sa kakayahan ng business na bayaran ng short-term obligations nito. Ang current ratio ay isang common measure ng liquidity. Halimbawa, ang business ay may current assets na 100,000 piso at current liabilities na 50,000 piso. Kapag hinati natin ang 100,000 piso sa 50,000 piso, makakakuha tayo ng current ratio na 2. Ibig sabihin, sa bawat piso ng current liabilities, mayroon itong 2 piso na current assets. Ngunit tandaan, ang ratio ay dapat i-interpret ayon sa industry at business situation. Hindi ibig sabihin na mas mataas lagi ay automatically better. Ang importanteng tanong ay, may sapat bang resources ang business upang bayaran ang short-term obligations nito? Ang leverage ratio ay tumutulong upang makita kung gaano kalaki ang dependence ng organization sa borrowed money. Halimbawa, ang total debt ng business ay 300,000 piso at ang total assets ay 600,000 piso. Kapag hinati natin ang debt sa assets, makakakuha tayo ng 0.50 o 50%. Ibig sabihin, 50% ng assets ng business ay financed through debt. Mahalaga ito dahil ang mataas na debt ay maaaring magdulot ng mas mataas na financial risk. Ngunit hindi rin ibig sabihin na masama agad ang paggamit ng debt. Maaari itong makatulong sa expansion kung maayos na napapamahalaan ang borrowing. Ang activity ratio ay sumusukat sa efficiency ng paggamit ng assets. Isa sa mga halimbawa nito ay inventory turnover. Tinutulungan nito ang managers na malaman kung gaano kabilis ginagamit o nabebenta ang inventory. Halimbawa, kung mababa ang inventory turnover, maaaring ibig sabihin na mabagal ang movement ng products. Maaari itong magpahiwatig ng overstocking o mababang demand. Kung mataas naman ang turnover, maaaring nagpapakita ito ng mas mabilis na movement ng inventory. Ngunit kailangan pa ring suriin ang context dahil ang sobrang taas na turnover ay maaari ring mga hulugan na kulang ang inventory at maaaring mawalan ng products ang customers. Ang profitability ratio ay sumusukat sa kakayahan ng business na magkaroon ng profit. Halimbawa, ang business ay may net profit after taxes na 50,000 piso at total sales na 500,000 piso. Kapag hinati natin ang 50,000 piso sa 500,000 piso, makakakuha tayo ng 10%. Ibig sabihin, sa bawat piso ng sales, ang business ay nagkakaroon ng 0 na piso at 10 sentimos net profit pagkatapos ng taxes. Mahalaga ito sa managers dahil ipinapakita nito kung gaano kaepektibo ang business sa pag-convert ng sales into profit. Ang return on investment o ROI ay tumutulong upang masukat kung gaano kaepektibong ginagamit ng organization ng assets nito upang makabuo ng profit. Halimbawa, ang business ay may net profit na 100,000 piso at total assets na 1 million pesos. Ang ROI ay 10%. Ibig sabihin, ang business ay nakalikha ng profit na katumbas ng 10% ng total assets nito. Para sa managers, mahalagang tanong ang, ginagamit ba natin ng mahusay ang resources ng organization upang makalikha ng profit? Ang ROI ay isa sa mga measures na maaaring makatulong sa pagsagot sa tanong na ito. Ang asset management ay tumutukoy sa mahusay na paggamit ng resources ng organization. Kasama rito ang cash, equipment, inventory, buildings, technology, at iba pang assets. Ang goal ay gamitin ang resources ng mahusay habang iniiwasan ang unnecessary costs. Halimbawa, kung may machine ng isang factory ngunit madalas itong hindi ginagamit, maaaring hindi efficient ang paggamit ng asset. Kung sobra naman ang inventory, maaaring tumaas ang storage cost. Kaya kailangan siguraduhin ng managers na ang assets ay ginagamit upang makalikha ng value at makatulong sa achievement ng organizational goals. Isa pang paraan upang suriin ang inventory management ay ang paggamit ng sales divided by average.
Inventory. Tinutulungan tayo nito na makita kung gaano kahusay ang paggamit ng inventory kaugnay ng sales. Halimbawa, kung mataas ang sales ngunit mababa ang average inventory, maaaring efficient ang inventory utilization. Ngunit kailangan pa rin suriin kung sapat ang inventory upang matugunan ng customer demand. Kaya ang inventory management ay tungkol sa balance. Too much inventory, maaaring mataas ang cost. Too little inventory, maaaring magkaroon ng stockouts at lost sales. Ang goal ay magkaroon ng tamang amount ng inventory sa tamang panahon. Ang strategic control ay isang systematic process ng pag-monitor sa strategic plans ng organization. Hindi nagtatapos ang management sa paggawa ng strategic plan. Kailangang regular na tingnan kung ang organization ay nasa tamang direction. Halimbawa, ang isang company ay may strategy na palawakin ang market nito sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 1 taon, kailangang tingnan kung nadagdagan ba ang market share, customers, at sales. Kung hindi naabot ang objectives, kailangang alamin kung bakit. Maaaring kailanganing baguhin ang strategy. Kaya ang strategic control ay nagbibigay ng feedback na ginagamit upang mapabuti ang strategic decisions. Magkaugnay ang planning at controlling. Sa planning, tinutukoy natin kung ano ang gusto nating ma-achieve. Sa controlling naman, sinusuri natin kung na-achieve ba natin ang target. Halimbawa, ang target ng company ay makapagbenta ng 10,000 units. Ngunit 7,000 units lamang ang actual sales. May performance gap na 3,000 units. Kailangang alamin ng managers kung ano ang dahilan. Maaaring problema ito sa pricing, marketing, product quality, competition, o customer demand. Ang findings mula sa control process ay maaaring gamitin upang baguhin ang strategy. Ang strategic control ay parang feedback system. May intended goals ang organization. Mayroon din itong actual performance. Kapag ikinumpara natin ang dalawa, makikita natin kung may performance gap. Kung ang actual performance ay mas mababa sa target, kailangang gumawa ng corrective action. Kung ang performance naman ay mas mataas sa target, maaaring pag-aralan kung ano ang factors na naging dahilan ng success. Ang mahalaga ay ginagamit ang results ng control process upang makagawa ng better decisions. Sa madaling salita, ang control ay nagbibigay ng information na ginagamit upang mapabuti ang future plans at strategies. Ang benchmarking ay proseso ng paghahambing ng performance at practices ng isang organization sa mga recognized leaders o best performing organizations. Halimbawa, kung ang isang company ay may customer service problem, maaari nitong tingnan kung paano nagbibigay ng customer service ang mga leading companies. Hindi ibig sabihin na kokopyahin lamang ang ginagawa ng ibang organization. Ang objective ay matuto mula sa best practices at tukuyin kung ano ang maaaring i-adapt o i-improve. Kaya ang benchmarking ay isang tool para sa continuous improvement. Ginagamit ng organizations ang benchmarking upang matuto mula sa mga successful organizations. Halimbawa, kung ang competitor ay may mas mabilis na delivery system, maaaring pag-aralan ng organization kung bakit mas efficient ang competitor. Maaari ring gamitin ang benchmarking upang makita ang weaknesses ng sariling organization. Ang ultimate goal ay improvement. Ang isang organization ay hindi dapat kontento sa kasalukuyang performance. Dapat nitong tanungin, ano ang ginagawa ng best performers na maaari nating matutuhan? Sa pamamagitan ng benchmarking, maaaring makahanap ng opportunities upang maging mas efficient at competitive. May 3 types ng benchmarking ayon kina Wirek at Kuntz. Una, strategic benchmarking. Dito inihahambing ang strategies ng organizations upang malaman ang key factors behind success. Ikalawa, operational benchmarking. Nakatuon ito sa operational practices, costs, at possibilities for product differentiation. Ikatlo, management benchmarking. Nakatuon ito sa support functions tulad ng market planning, information systems, logistics, at human resource management. Ipinapakita nito na ang benchmarking ay maaaring gamitin sa iba't ibang bahagi ng organization. May organizations sa pinipiling ikumpara ang kanilang performance sa top companies sa kanilang sariling industry. Halimbawa, ang isang local retailer ay maaaring pag-aralan ng best performing retailers. Ngunit may organizations din na tumitingin sa best practices mula sa ibang industries o ibang countries. Bakit? Dahil ang goal ay maaaring hindi lamang competitive parity o pagiging kapantay ng competitors. Ang goal ay maaaring competitive superiority ang maging mas mahusay kaysa sa competitors. Kaya minsan, ang best idea ay maaaring manggaling sa isang organization na ibang-ibang industry. Ang benchmarking ay may systematic process. Una, tukuyin kung anong function ang kailangan ay improve. Ikalawa, tukuyin ang key performance indicators o KPIs na gagamitin sa measurement. Ikatlo, tukuyin ang best performing organizations. Ikaapat, mang-alap ng relevant data. At ikalima, i-analyze ang data upang makita ang performance gap.
Mahalaga ang process na ito dahil hindi maaaring basta-basta lamang mag-compare ng organizations. Kailangan malinaw kung ano ang sinusukat at bakit ito sinusukat. Pagkatapos ng analysis, kailangan ng gumawa ng action. Una, magtakda ng performance goals. Ikalawa, magpatupad ng improvement programs. Ikatlo, regular na sukatin ng performance. Ikaapat, gumawa ng corrective action kung hindi naabot ang target. At ikalima, ipagpatuloy ang monitoring. Tandaan na ang benchmarking ay hindi one-time activity. Ang continuous monitoring ay mahalaga dahil maaaring magbago ang competitors, customers, technology, at market conditions. Narito ang kabuuang benchmarking process. Nagsisimula tayo sa pagtukoy ng function na kailangang i-improve. Pagkatapos, pipili tayo ng KPIs at hahanap ng best performers. Mangangalap tayo ng data at gagawa ng analysis. Mula rito, magseset tayo ng goals at mag-i-implement ng improvement programs. Susukitin natin ang results at gagawa ng corrective actions kung kinakailangan. At ang process ay patuloy na uulitin. Kaya ang benchmarking ay isang cycle ng comparison, action, measurement, at improvement. Ngayon, pagsamasamahin natin ang ating mga concepts. Sa accounting at finance, gumagamit tayo ng financial statements upang malaman ang financial condition ng organization. Gumagamit naman tayo ng financial ratios upang masuri ang liquidity, leverage, efficiency, at profitability. Sa marketing, gumagamit tayo ng sales forecasts upang matansya ang future demand. Sa strategic management, ginagamit ang strategic control upang ma-monitor ang implementation ng strategies. At sa organizational improvement, ginagamit ang benchmarking upang matuto mula sa best performers. Ang lahat ng ito ay may iisang purpose, ang tulungan ng managers na gumawa ng informed decisions at mapabuti ang organizational performance. Bago tayo magtapos, tandaan natin ang 5 importanteng ideas. Una, ang management control ay tumutulong sa managers na i-monitor at i-improve ang performance. Ikalawa, ang financial control ay gumagamit ng financial information upang malaman ang financial health ng organization. Ikatlo, ang marketing control ay gumagamit ng sales forecast at demand information upang makagawa ng better decisions. Ikaapat, ang strategic control ay nagkukumpare ng intended goals at actual performance upang malaman kung kailangan ng adjustments. At panghuli, ang benchmarking ay tumutulong sa organizations na matuto mula sa best performers. Kapag pinagsama-sama natin ang mga concepts na ito, makikita natin na ang effective management ay nangangailangan ng information, measurement, analysis, decision-making, at continuous improvement. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo ang isang importanteng tanong. As a future manager, I can use management control. Iwan ang iyong sagot sa comment section. Isipin ninyo kung paano ninyo magagamit ang lesson na ito sa isang tunay na business. Maaari kayong gumamit ng financial ratios upang suriin ang financial condition. Maaari kayong gumamit ng sales forecast upang magplano ng production. Maaari kayong gumamit ng strategic control upang malaman kung naabot ang organizational goals. At maaari kayong gumamit ng benchmarking upang matuto mula sa best performing organizations. Tandaan, ang isang mahusay na manager ay hindi lamang gumagawa ng plano. Sinusukat niya ang performance, sinusuri ang results, at gumagawa ng adjustments upang patuloy na umunlad ang organization. At dito nagtatapos ang ating lesson tungkol sa management control in accounting and marketing, concepts and techniques. Ngayong araw, natutuhan natin na ang management control ay mahalaga upang malaman ng isang organization kung nasa tamang direksyon ba ito. Natutuhan natin kung paano ginagamit ang financial statements at financial ratios upang suriin ang financial health ng isang business. Naunawaan din natin kung bakit mahalaga ang sales forecasting sa marketing, production, inventory, at financial decision making. Tinalakay rin natin ang strategic control kung saan ikinukumpara ang plans at actual performance. At benchmarking kung saan natututo ang organizations mula sa best performers upang patuloy na mapabuti ang kanilang performance. Tandaan ninyo ang ating formula for success: plan, measure, compare, control, improve. Dahil sa business at sa buhay, hindi sapat na may plano tayo. Kailangan nating sukatin ang ating progress, matuto mula sa ating mistakes, at patuloy na mag-improve. Kung nakatulong sa iyo ang lesson na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa iyong mga classmates at friends, at i-subscribe sa Teacher Lumaban YouTube channel para sa mas marami pang easy to understand lessons tungkol sa organization and management, business, accountancy, at iba pang learning topics. Ako si Teacher Lumaban. At tandaan, ang tunay na laban sa pag-aaral ay hindi tungkol sa kung gaano kakabilis matuto. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko at patuloy kang lumalaban upang matuto. Kaya, mga kalumaban, keep learning, keep improving, and keep moving forward. See you in our next lesson. This is Teacher Lumaban, empowering learners, building future managers. Laban lang, mga kalumaban.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13.